Paano nga ba maglinis ng laptop? Tara! Meron tayong tatlong klase ng paglilinis sa laptop. Yung una, yung sa software natin kapag medyo mabagal na, nililinis yan para bumilis. Yung pangalawa, yung aesthetics niya or yung panlabas. Ito dito, sa ibabaw, saka sa ilalim. Tapos yung pangatlo, yung hardware niya o yung lamang loob ng laptop. Magfo-focus muna tayo sa paglilinis ng hardware, pero gagawa rin ako ng video ng paglinis ng software saka ng palabas, kaya subscribe ka lang, abangan mo lang yung video yon. Ano-ano nga ba yung gagamitin natin para malinis yung hardware ng laptop? Una, kailangan meron tayong pambaklas ng laptop. Kung hindi ka marunong magbaklas ng laptop, huwag ka mag-alala, meron akong videong ginawa, yung very detailed na noob-friendly. I-check mo lang yung YouTube card link dyan. Pwede mo rin i-check sa description. Panoorin mo muna bago mo baklasin yung laptop mo. Ito yung major na ginagamit ko pag nagbabaklas ako. Itong Phillips screwdriver lang naman. Tapos pangkutkot, pwedeng pick, pwedeng tweezer. Depende na lang kung ano yung available or kung ano yung mabibili mo. Tapos next, kailangan mo rin ng panlinis. Pwedeng paintbrush, saka lumang toothbrush, yan, kadiri, di ba? Pangatlo, kailangan meron din tayong yung dust air pump. Ayan, wala ako, di ba? Pero pwede ka rin gumamit ng electric air pump na ganito, yung pambomba ng salbabida. Ito. Meron sa Shopee nito, maglalagay na rin lang ako ng link dyan. Although hindi naman kailangan, brush lang pwede na. Pero pag sobrang dumi, pwede rin naman gumamit nito. Okay, ayan lang naman gagamitin mo. Kaya umpisahan nating baklasin yung laptop natin. Okay, pag nabaklas na yung laptop, meron tayong rule of thumb na kahit anong gadget pa yan, meron tayong palaging ginagawa bago mo buting-tingin yan. At yun ay ang pag-disconnect ng battery. Ito yung battery, kitang-kita. Alam mo na siguro yung tsura ng battery. Gagawin natin, tatanggalin natin itong mga screw na to para matanggal yung contact ng battery. Yan, pag natanggal na yung mga screw na nag-hold sa battery, yan, aangat mo lang. Yan. Angat or slide pababa. May iba naman, naka-flex. Iba ganito or parang gantong connection. Hugutin mo lang naman. Yan, pag natanggal natin yung battery, dumi na kagad, oh. Pag natanggal yung battery, mag-start na tayong linisin yung laptop. Paalala rin lang, kapag nagbabaklas ka ng laptop, iwasan mo dun sa mga lugar na sobrang humid or kapag malakas yung aircon mo, tapos yung nakaupo ka sa cushion, tapos slide ka na slide ng puwet mo. May mga naiipong static dyan sa katawan natin na pag hinawakan natin yung board, parang may discharge na tumatawid mula sa katawan natin papunta sa board. Merong mga chance na nasisira yung board, kaya iwasan mo rin. And then syempre, kapag nagbabrush ka ng mga electronic parts, tapos ito naman, nakakaipon din to ng charge or nagkakaroon ng electrostatic discharge din to kapag ginanya mo. So, iwasan mo lang naman yon. Okay, hahanapin mo lang naman ngayon kung ano yung maduming parts ng laptop mo. Ito, usually, ang pinakamaduming part ng laptop, itong fan. Ayan, makikita mo, may build up ng dumi yan. Pwede mong i-brush na ganyan. Pwede mo rin siyang baklasin. Mas maganda palagi syempre kung babaklasin mo yan kasi malilinis mong maigi yan hanggang ilalim. Titignan mo na naman. Ito, may screw dito, saka may screw dito. Tapos ito, nakakonect dito sa CPU. So, baklasin na natin lahat ng mga screw na nakikita natin nakadikit dito sa fan. And then, syempre, yung fan, laging may wire yan na nakadikit dito. Tatanggalin mo lang. Ito, nakadepende sa, syempre, sa model ng laptop mo. May iba hinihila, may iba inaangat. Itong gantong design, inaangat to. Angat mo dahan-dahan. Yeah. Yan, okay. Pag naangat natin, baklasin na natin yung fan. Tapos, ito, okay na yung fan. Natanggal na natin. Yan, kamali pala ako doon, no? So, aangat mo lang pala siya. Medyo mali ako doon. Hindi pala nakakonect yung CPU natin sa fan. So, mas maganda, mas madaling tanggalin. Ayan. Eto, ayan, makikita mo nang lilimahit pag ginanya kayo. Ayan, no? Sobrang doon. Gagawin mo lang naman. Kuha ka ng brush, i-brush mo lang. Syempre hindi ko dito gagawin, makalat sa kwarto. Sa labas ko gagawin to. Babrush mo lang, tapos pag na-brush mo na, kuha ka nung yung air pump, bombahan mo lang para hanggang loob malinis. Pwede rin naman electric air pump, bombahan mo lang. And then, pag nalinis mo na yan, dito rin.
Ito, yung mga, syempre, yung palabas din na ibang external dito, may mga nabibuild up na alikabok dyan. Lilinisin mo rin lang yan. Dito. Tapos, syempre, ito, makikita mo dito, may nanlilimahid din dyan, no? Ito, namuo na yan, no? Ito, nanlilimahid din yan. Kita mo yan? Iyak. Yan. Ayun yung mga alikabok na naipon sa fan natin. Tatanggalin mo lang yan para maganda yung airflow. Siyempre, mano-mano, tanggalin mo ganito, tapos i-brush mo, tapos i-air pump mo. Kapag nalinis mo na yung fan, saka yung housing mo, ang next mong lilinisin, since nakabaklas na rin naman yung laptop, yung thermal paste ng CPU mo. Yung thermal paste kasi over time habang tumatagal natutuyo yan. Kapag natutuyo, nababawasan ng thermal conductivity. Pag nabawasan ng thermal conductivity, may chance na hindi na ganun kaganda yung pag-release ng heat niya. So kapag hindi maganda yung release ng heat niya, nag-overheat yung CPU natin. Kapag nag-overheat yung CPU natin, namamatay-matay palagi yung laptop. Ito yung isa sa mga reason kung bakit pagka-on mo pa lang, namamatay na, or after some time, uminit yung laptop, hindi mo alam, mainit na pala, biglang mamamatay, tapos hihintayin mo pa ng ilang minutes hanggang oras bago mo magamit ulit. Ayun yung reason, dahil nag-overheat na yung, dami kong sinabi, no? Nag-overheat na yung CPU mo. So, tatanggalin lang natin yung thermal paste, tapos papalitan natin ng bago. Okay, angat na natin. Pero bago mo iangat, mapapansin mo dito, may bakal ka or copper dito. Ayan, Ayan. So, pag inangat mo yan, minsan malambot kasi yung heatsink niya, nayuyupi, na minsan napuputol. So, mag-iingat ka lang muna. Mag-start ka muna dito sa kabilang side. Ito, yan. Ayan, okay. Biglaan pala, no? Yan. Papansin mo ito, medyo matigas na, tuyo na siya. Lilinisin lang naman natin yan gamit ang alcohol saka tissue, or alcohol saka cotton buds, or alcohol saka bulak. Ako, usually, kapag gantong naninigas na, inumpisahan ko dito sa pick. Yan, kukut-kutin ko muna yan para matanggal yung nanigas na thermal paste. Dito sa CPU, ingatan mo yan. Huwag kang basta-basta magkukot-kot. Baka magkamali ka, masira yung laptop mo. Just to be safe, gamit ka lang ng bulak, tissue, or kaya cotton buds. Sagyan mo alcohol, tapos punas mo dahan-dahan. Okay, nalinis na natin yung CPU, nalinis na natin yung heatsink, double check mo, ito may dumi-dumi pa rin, lilinisin natin yan, ibabrush natin. Dito rin, may dumi rin. Tapos, dito rin sa housing niya, madumi, ibabrush lang naman natin lahat yan. Gagawin ko to off cam, medyo messy siya sa kwarto eh. Cut muna tayo. Few moments later. Okay, with the magic of video editing, inabot ko ng ilang segundo ako. Inabot ako ng around 5 minutes para linisin to. Yan, wala nang alikabok yan. Dito rin sa isa, yan, malinis na yan. Hindi nakadiring hawakan. Ang next step natin, ibabalik na natin. Pero bago natin ibalik, meron tayong tinanggal diba ditong thermal paste. Papalitan lang natin ng thermal paste. Lalagyan lang natin itong makinang na part na to. Lagyan mo lang yan, punuin mo lang. Hindi naman puno, pero marami kasi pag sa laptop, usually marami talagang nilalagay na thermal paste. Ayun ang norm. Unlike sa CPU ng mga computer, mga kasing laki lang ng butil ng bigas yan. Sa laptop, medyo mas marami. Kung wala pa lang thermal paste, maglalagay din ako ng link sa baba para makabili kayo. Okay, kabit na natin. Dito muna. Yan, kabit natin. Okay. Dito sa part na to, double check nyo yung laptop nyo. May ibang laptop na may number nga. Dito sa akin wala. Wala namang order dito sa akin. Pero laging advisable na kapag maglalak ka ng CPU cooler sa CPU, lagi dapat diagonal yung paghigpit. Iyan, okay. So, isa, dalawa,
3, 4. Balik na natin yung fan. Sa pagbalik, lagay mo lang sa bracket niya ulit. Tapos, connect mo lang tong connector na yan. Yan, bababa mo lang. Okay, lock na natin. Dito. Dito. Saka dito. Yan. Ang pinaka last step, syempre ibabalik na natin yung battery. Okay? Tama ba to? Slide. Okay? Yan. Tapos ilalak na natin yung battery sa pwesto niya gamit tong mga screw na to. Kapag nakabit na yung battery, ibalik na natin yung housing. At yon, ganun lang kadali maglinis ng hardware ng inyong laptop. Meron ka bang katanungan or additional input sa video yung ginawa ko na gusto mong mabasa ng ibang viewers, i-comment mo lang dyan sa baba. At kung gusto mo pong makapanood ng mga ibang video ko katulad ng pagre-repair ng laptop at ng cellphone, i-check mo lang yung channel natin. Marami tayong ganyang tutorial. And yun, hanggang dito na lang muna ako. Kita tayo sa susunod kong video. Paalam!